Manang Laila, ganun din, di ba? Nag-sorry ka na sa Supreme Court kung ano na sinabi mo. Nagtago ka pa sa privilege speech. Bago, i-analyze mo naman kasi yung sinasabi mong ang impeachment ay mahirap nang gawin. Hindi po mahirap gawin. Tuparin nyo lamang yung due process requirements. Ano bang mahirap gawin? Ang Laila, di ba human rights chairman ka dati ng Human Rights Commission? Ba't ayaw mong sundin yung human rights, yung due process clause ng konstitusyon? Naintindihan ko na wala kang paggalang talaga sa mga hukuma natin. Pero, ikaw naman ay abogada, ano ba namang excuse mo na hindi mo alam ang batas? Immediately executory nga. Coco, Laila, immediately executory. Hindi bali na si Senator Juan Bol. Okay lang yon. Hindi naman abogado yon. Pwede na. Hindi bali na si Risa. Dahil yun binabasa lang niya kung anong ipasa sa kanya. Kamali yung nagpasa, nagkamali din siya. Yan. Hindi bali si Bam Aquino. Hindi bali na yan. Kayo ay mga abogado, haller. Si Kiko Panghilinan, hindi pwedeng hindi bali. Sa bagay, pwede rin natin sabihin, hindi bali na. Si Kiko Panghilinan yun Yan, Ayan, boss. Alam mo naman. Grabe, Ma'am Jubes, Opo. Talagang in full force yung mga talking heads ng mga yellow lalo. Ang daming boss. Labas si Coco Pimentel kanina na pinapakinggan natin. Opo. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Coco Pimentel, hindi daw dapat in-archive. Kasi pag ni-revive daw, magulo. Dapat daw status quo. Coco, ikaw naman ay bar top notcher. Ano bang hindi mo naintindihan sa immediately executory? Yun lang ang intindihin nyo. Tapos na ang usapan Kung saan-saan nyo pa pinaiikot. Kaya natatalo ka sa Marikina Nakakonsumi sa'yo mga tao. Paikot-ikot kayo. Iba talaga yung na-appoint ang asawa parang Coco sa gobyerno. Nawawala. Bilang diplomat, Pinawawala yung sobriety at saka yung logic at pinipilipit lahat ng bagay maipagtanggulang ang gobyernong nag-appoint sa iyong asawa. Naintindihan naman kita. I feel you, baby. Pero, si Manang Laila, ganun din, di ba? Yung taong noong nag-absuelto siya, ay ang unang-unang pinasalamatan niya, hindi kanyang abogado, hindi yung korte, kundi ang Pangulo. So, alam na. Pinipilit na naman itong kaboting ito, na yun daw ginawa ng Korte Suprema ay naging sanhi ng panghihina ng checks and balances. Paano nangyari yun, Manang Laila? Paano nangyari na nanghina ang foundations of checks and balances? Natakot ka pa, di ba? Nag-sorry ka na sa Supreme Court kung ano na sinabi mo. Nagtago ka pa sa privilege speech para ikaw ay hindi makontempt. Pero meron na rin na nasabi mula sa iyo na pwede na rin for contempt. Idagdag natin to doon sa contempt of court na ginawa mo at tireklamo ka nung hindi mo sinunod yung TRO. Kaya na, we feel you also hindi mo naman ginagalang kahit kailan ang Korte Suprema. Di ba yung TRO? Di ba? Hindi mo naman ginagalang yung batas, di ba? Sinabi na kapag ang abogado, they should lead exemplary lives. Maging uliran sa mga mamamayan. Anong ginawa mo? Nakiapid ka sa may asawa. Di ba? Kaya na iintindihan namin kung bakit hindi mo ginagalang ang batas. Bago, i-analyze mo naman kasi yung sinasabi mong ang impeachment ay mahirap nang gawin. Hindi po mahirap gawin. Lalo ngang pinadali para wala ng question-question. Tuparin nyo lamang yung due process requirements. Ano bang mahirap gawin? Ano bang sinasabi ng Korte Suprema para ang impeachment ay maisulong? Unang-una, huwag kang lumabag sa one-year rule. Nasa Constitution yun. Yes. Number 2, sumunod ka sa due process. Nasa Constitution din yan, Manang Laila. Di ba human rights chairman ka dati ng Human Rights Commission? Ba't ayaw mong sundin yung human rights, yung due process clause ng Constitution?
Kailangan lamang naman, bago magbotohan kung i-impeach o hindi, ay bigyan ng kopya ang bawat congressman. Kopya ng articles of impeachment at yung mga ebidensya. Ayun. Due process Doon sa committee hearing, dapat din bigyan ng taon na madinig yung ini-impeach na tao. Natatandaan mo, Manang Laila, noong hinihiring yung usapin tungkol sa bilibid drug trade na ikaw ang involved. Ilang beses kang pinadalhan ng Committee on Justice sa pamumuno ni late Congressman Ray Umali. Binigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay dumalaroon either by yourself or through a lawyer para pagtanggol ang sarili mo. Hindi ka dumadalo, pero binigyan ka ng pagkakataon. Ng chance. Yeah. Noong nagkaroon ng preliminary investigation, on record yan, hindi ka sumagot. Kinwestiyon mo yung jurisdiction ng DOJ and then later on ng Regional Trial Court. Sabi mo, dapat Sandigan Bayan. Hindi ka sumagot. Kayabangan mo yan na nangyari, di nakulong ka. O, na-absuelto ka. O, dahil yung recantation that I strongly disagree with, pero ginagalang ko yon. O, okay. Pero, the fact remains, ikaw nga hindi mo rin ginalang ang Supreme Court. Di ba nag-forum shopping ka, kinagalitan ka? Kasi nag-file ka ng motion to quash sa RTC, nag-file ka ng certiorari sa CA, nag-file ka pa ng certiorari sa Korte Suprema, sabay-sabay. You engage in forum shopping, which is contempt of court pag deliberate. Oh. Kaya naintindihan ko na wala kang paggalang talaga sa mga hukuma natin. Oh, okay lang yan. Pero ikaw naman ay abogada, ano ba namang excuse mo na hindi mo alam ang batas? Immediately executory nga. Coco, Laila, immediately executory. Babagalan ko, immediately, ibig sabihin, agad-agad, yes. Executory, dapat ipatupad. Yes. I-combine natin, immediately, executory, agad-agad, dapat ipatupad. Okay, ha? Okay, naintindihan niyo po yun. Madali lang po Hindi bali na si Senator Juan Bol. Okay lang yun. Hindi naman abogado yun. Pwede na. Hindi bali na si Risa. Dahil yun binabasa lang niya kung anong ipasa sa kanya. Nagkamali yung nagpasa, nagkamali din siya. Yan. Hindi bali si Bam Aquino. Hindi bali na yan. Kayo ay mga abogado, haller. Si Kiko Panghilinan, hindi pwedeng hindi bale. Sa bagay, pwede rin nating sabihin, hindi bali na. Si Kiko Panghilinan yun Yes. Pero attorney, congratulations pala sa'yo. Ayan. Bakit? Anong ginawa ko? Ay, hindi. Kasi dati, kayo po ay PDP spokesperson ng impeachment court lamang. And now, hindi na ang buong grupo na ng PDP, right? Hindi ako spokesman. Ano Deputy. Po? Deputy spokesman. Ayan, pakipaliwanag may boss ako, si Attorney Raul Lambino. Ayan. So, may nagtatanong. Yes, assistant lang ako, assistant. Sidekick Okay. lang, jalalay. Pag meron siyang gustong pasabi at busy siya, Opo. akong uutusan niya. Siyempre, kukonsultahin natin siya at ang ating acting chairman, si Secretary Alcusi, at yung mga party elders, yung 3 senador. Siyempre, partido yan Dapat accurate. Yung sasabihin ko, yun ang saloobin ng partido. Hindi ko sariling saloobin. Ayun. Ay, maganda. Tama. So, actually, ang katotohanan niyan ay ganito, wala silang mauto na gumawa ng trabaho ng walang bayad na mahirap. Ako lang ang nauto nila. Biro lang yun. Biruan lang namin yun sa loob ng partido. Ang totoo niyan, it's always a pleasure and an honor to serve the party na ang pinuno ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah.